ang mana at mga pugo. Exodus 16 verses 1 to 36. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At 15 araw ng 2 buwan, mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at ng Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay na kami dito sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing 6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi na ni Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong mga reklamo laban sa kanya. Sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Inidagtog pa ni Moises, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo, hanggang sa gusto ninyo. Yan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto. At bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga naman ay bibigyan ko sila ng tinapay hanggang sa gusto nila. Sa gayoy malalaman ninyo na ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim na dumagsa ang kampo, ang napakaraming pugo. Kinaumagahan na may makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakikita nila sa lupa ang maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano ito? Sinabi ni Moises, yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ang mga kasama niya sa tolda.
Kalahating salop bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita. May kumuha ng marami at may kumuha ng konti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng konti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang tinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon ting umagay namumulot sila ng ayon lamang sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y natutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises sa mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh para dito. Bukas ay araw ng pamamahinga. Araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan. At iyo'y ay hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan sa ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ika-7, sa araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. Ngunit ng ika-7 araw ay mayroon pa ring mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susukay sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binigyan kayo ng pagkain para sa 2 araw na. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas. At mula noon ay nagpapahinga na nga sila tuwing ika-7 araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinasabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salop ng mana. Itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkaing ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos ay ilagay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Kaya nang iniutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaban ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinakain ng mga Israelita sa loob ng 40 araw hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit sa 4 na litro. Manna and quail. The English version. The whole Israelites community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between the Elim and Sinai.
On the 15th day of the second month, after they had come out of the Egypt, in the desert the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Then the Lord said to Moses, "I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough food for the day. In this way I will test them and see whether they will follow my instructions. On the 6th day they are to prepare what they bring in, and that is to be twice as much as they gather on the other days." So Moses and Aaron said to all Israelites, "In the evening you know that it was the Lord who brought you out of Egypt. And in the morning you will see the glory of the Lord, because he has heard your grumbling against him. We that you should grumble against us." Moses also said, "You will know that it is the Lord when he gives you meat to eat in the evening and all the bread you want in the morning, because he has heard your grumbling against him. Who are we? You are not grumbling against us, but against the Lord." Then Moses told Aaron, "Say to the entire Israelite community, 'Come before the Lord, for he has heard your grumbling.'" While Aaron was speaking to the whole Israeli community, they looked towards the desert, and there was the glory of the Lord appearing in the cloud. The Lord said to Moses, "I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God." That evening quail came and covered the camp, and in the morning there was a layer of dew around the camp. Then the dew was gone. Thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is it?" For they do not know what it was. Moses said to them, "It is the bread the Lord has given you to eat. This is what the Lord has commanded. Everyone is to gather as much as they want and need. Take an omer for each person you have in your tent." The Israelites did as they told them. Some gathered much, some little. And when they measured it by the omer, the one who gathered much did not take and have too much, and the one who gathered little did not have too little. Everyone had gathered just as they needed. Then Moses said to them, "No one is to keep any of it until morning." However, some of them paid no attention to Moses. They kept of it until morning, but it was full of maggots and began to smell. So Moses was angry with them. Each morning everyone gathered as much as they needed, and when the sun grew hot, it melted away. On the 6th day they gathered twice as much, 2 omers for each person, and the leaders of community came and reported this to Moses. He said to them, "This is what the Lord commanded.
tomorrow is to be a day of Sabbath rest, a holy Sabbath to the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever it is left and keep it until morning. So they save it until morning, as Moses commanded, and it did not stink or get maggots on it. Eat it today, Moses said, because today is Sabbath to the Lord.